ang pambato ng daang matuwid at ng disenteng Pilipino, Mar Rojas! Sino nga bang pipiliin mo na mamuno sa bayan mo? Dapat matinong Maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat. Unang-una ay binabati po natin ang mahusay, makisig, aktibo at talaga namang nakatutok sa sektor ng agrikultura at pangingisda ang Secretary ng Department of Agriculture, Prosi Alcala. Palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang Secretary ng Environment and Natural Resources, Secretary Mon Paje. Palakpakan po natin. Of course, ang ating kapartner, katandem, kitang-kita ninyo, damang-dama ninyo yung kanyang sinseridad para maging kapakipakinabang, makatulong sa inyong lahat. Walang iba po kung hindi Vice President Leni Robredo. Binabati rin po natin ang kinatawan ng Pasay na kinalalagyan natin ngayon. Walang agrikultura sa Pasay, pero maraming salamat, Emmy, na nag-host kayo dito sa Pasay, Congresswoman Emmy Calixto Rubiano. And of course, si Oyen Dorotan, ang ating Undersecretary ng Anti-Poverty Council. Palakpakan po natin. Sa lahat po ng ating mga conveners, mga talaga namang nagtaguyod ng bawat sektor sa ating pagsasaka at pangingisda, palakpakan po natin silang lahat. Sa ating mga tagapagsalita, naghatid sa atin ng kanilang mensahe at pananaw, sa inyong lahat po, magandang tanghali muli at maraming salamat sa inyong pagsalubong sa amin. Alam niyo po ay hindi lingid sa kaalaman ko na 12:30 na po. Kaya hindi lamang magandang ani, pero magandang kain din po ang dapat na umiiral sa buong sambayanang Pilipino. At ito naman po ay hindi lamang mga salita na naisip ko itong nakaraang mga minutong ito. Dahil nadinig ko po yung sigaw, magandang ani, magandang bukas, magandang buhay. Tama? Tama. Pero isipin po natin, maganda ang aanihin. Marami. Malaki ang kantidad ng aanihin. Pero, kung babaratin naman tayo sa presyo ng mapansamantalang trader, kung pilit na naiutang na natin sa mataas na interes yung ating aanihin, kung pilit na nabenta na natin ng palugi yung ating aanihin, o di kaya naman, kung hindi pa nangyari ito, ay napilitan tayong bumili ng mga inputs sa mamahaling mga presyo, malaki man ang aanihin natin, wala pa ring laman ang bulsa natin. Tama? Tama. At dyan sa storya na yan, dyan nyo nakikita ang aking pananaw tungkol sa sektor ng agrikultura. Importante ang masaganang ani. Pero mas importante din na may kita ang mga magsasaka, ang mga mangingisda para makawala sila sa siklo ng kahirapan na kinalalagyan ngayon. Yan ang daang matuwid. Yan ang ating isinusulong. Natandaan ko yung isa sa mga panghuling nagsalita dito, hindi dahil ang pangalan niya ay Marivic. Pero dahil
nagamit niya yung halimbawa ng eroplano na paglipad. Nagtaka ako, sabi ko, pagsasaka ang pinag-uusapan nito, bakit eroplano ang ginamit na halimbawa? Abay, nalaman ko sa dulo na taga-Capiz pala siya. Alam niyo naman po yung mga taga-Capiz, di ba? Ako, taga-Capiz din ako. Kahit walang airport, lumilipad. Ha? Pero, tingnan natin yung halimbawa na ginamit niya. Di ba? Nakasakay na tayo sa eroplano. Kung dati, dapang-dapa tayo. Hirap na hirap tayo. Dahil sa pagkalinga. Dahil sa pagtugon. Makabuluhan, may saysay, at talagang tumututuong pagtugon sa pangangailangan ng agriculture and fisheries sector ng Daang Matuwid nitong nakaraang 6 na taon ay napahatid naman po natin ang tulong sa napakarami ng mga kababayan natin na nagsasaka at nangingisda. Yan ang track record ng Daang Matuwid. Yan ang kaginawahan na naihatid ni Secretary Prosi Alcala, ni Secretary Mon Paje, ng lahat po ng kasama sa pamahalaan na tumututok sa pangangailangan ng agriculture sector. Napakahalaga po ng inyong sektor. Kung titingnan natin ang kabuuang lipunan ng Pilipinas, isa sa bawat 3 Pilipino ay umaasa sa pagsasaka o sa pangingisda. Isa sa bawat 3. Kung 100 milyong tao tayo, ibig sabihin, humigit kumulang 30 milyong Pilipino ang umaasa sa pagsasaka o sa pangingisda. Napakarami ng mga kababayan natin ay tulad ninyo na umaasa sa sektor na ito. Subalit, kung titingnan naman po natin, yung taunang kita ng ating buong ekonomiya, napakaliit po ng kita mula sa sektor na ito. Kung sa totoo lang po, isa lang sa bawat 8 piso ng ating ekonomiya ang napupunta at nagmumula sa sektor ninyo. Kaya nakikita po, madaling makita kung bakit mahirap ang buhay sa pagsasaka. Isa sa bawat 8, napakanipis po. Pinaghahatian ng isa sa bawat 3, napakarami po. Kung baga, kakaunti lang ang kita ng sektor, kaya naman po kakaunti lang o di wala pa kaya ang naiiwan sa inyong mga bulsa at yan ang dahilan na nagiging siklo ng utang at kahirapan ang buhay ng mga magsasaka. Yan ang ating pagtingin sa sitwasyon ngayon. Ano ang mga mahahalagang magawa natin para mabasag itong siklong ito? Simpleng-simple po. Una, tulong sa kapital. Tulad nung nakita natin sa video, tulong sa kapital para matanggihan ninyo yung mga mabababang presyo, matanggihan ninyo yung mga mahal na interes na ngayon inaalok sa inyo at napipilitan ninyong kunin, tanggapin dahil wala naman pong laman ang bulsa ninyo para tanggihan itong perang ito. Tama? Tama. So, tulong sa kapital para matanggihan itong siklong ito. Pangalawa, nasimulan na natin po ito, dagdag na infrastruktura. Napakahalaga po ng infrastruktura dahil umani nga man kayo, pero napakalayo ng mga pamilihan. Napakamahal ng pasahe para dalhin sa pamilihan ang inyong mga produkto. Mauubos din sa bayad ng pamasahe at mababawasan din po ang inyong kikitain. Doon lang po sa Samar, may halimbawa. Nung tinapos po natin
yung circumferential road doon sa Samar. Doon po sa bayan ng Arteche at Hipapad. Sabi po nung isa doon na nanunood sa inaugurasyon ng pagbukas ng kalye, sabi, alam niyo po, dati-rati, 1,000 piso bawat biyahe ang pamasahe na binabayad namin para maparating namin ang aming produkto sa pamilihan. Ngayon, tanong ko sa kanya, magkano binabayad ninyo? 300 piso na lang po. So, ibig sabihin, yung 700 piso ngayon, dahil nabuksan ang kalye, dahil sinimento ang kalye, dahil nagkaroon ng access doon sa mga malalayo at liblib na lugar, yung 700 piso ngayon, bawat biyahe na iiwan sa bulsa ng magsasaka. Yan kabahagi ng ating programa. Kasama rin sa investments sa infrastruktura, investment sa post-harvest at post-catch facilities. Tunghayan naman po natin yung ating mga mangingisda. Ano yung mga post-catch facilities? Sa lahat ng bahagi ng ating bansa, sa mga baybayin, makikita po ninyo, sariwang-sariwa ang mga isda. Alas 4, alas 5 ng hapon, pag pumunta sa mga palengke, naandun pa rin. Hindi nabebenta, bagsak na ang presyo. Bakit? Hindi napaparating kung saan yung mga turista. Hindi napaparating kung saan mas mahal ang bayad dito sa mga produktong ito. Ano ang tugon? Chiller, ice plant, mga blast freezer para itong mga produktong ito ay maparating na sariwa at mas mataas ang presyo sa mga pamilihan. Resulta, mas lalaki ang kikitain ng ating mga mangingisda. Yan ang kabahagi sa programa ng Daang Matuwid. So sa Daang Matuwid, sa pagpapatuloy ng Daang Matuwid, hindi lang paparamihin ang ani. Mahalaga po yun. Hindi ko binabaliwala yun. Napaka-importante po nun. Pero dapat parati nakatingin din tayo kung ano ang ibig sabihin nito sa kikitain ng mga magsasaka. Kung ano ang maiiwan sa bulsa nila. So sabi ko na po yung 2 tugon. Una, yung tulong sa kapital. Pangalawa, infrastruktura, post-harvest, post-catch facilities. Pero ito rin po, pangatlo, isa sa pinakamahalagang tulong na magagawa natin sa mga magsasaka at mangingisda. Edukasyon at skills training. Importante po yan. Bakit po? Tanggapin po natin ang katotohanan. Halimbawa, itong stage na ito yung kabuuan ng lupain na maaaring sakahin sa buong Pilipinas. Ngayon, iisang tao lang ako dito. Adi, pwede kong sakahin ito, marami akong aanihin, akin lahat ito. Tama? Tama. Nagkaanak ako, 5. Divide by 5 na yan. Matapos ang 20 taon, isang henerasyon, nag-asawa yung 5 kong anak, may tig-3 anak, o di 15 na kami. Di ba? Nag-asawa na ngayon, yung 15, yung mga apo, ganun din. In short, ang ibig sabihin, kung ikay isang magsasaka, nakatanggap ng 3 hektarya mula sa agrarian reform, nagkaroon ka ng 3 anak, anong may pamamana mo? Di tigi 1 hektarya na lang. Tama? Tama. Ano ang kikitain? Kayo po ang mga eksperto. Ano po ang kikitain ng isang tao na nagsasaka ng 1 hektarya lamang? Luging-lugi, hindi pa nagsisimula. Mahirap na ang buhay, kulang na kulang, mahal ang mga inputs, walang economy of scale, sino magpapautang, sino magpapahiram ng mga mechanized na tulong. Kaya nandyan ang pamahalaan natin. Kaya importante po ang edukasyon para may alternatiba po ang ating mga anak. Hindi sila pilit na mananatili sa pagsasaka dahil
maipapakaloob natin sa kanila kaalaman sa edukasyon, sa skills training, makakapaghanap sila ng ibang hanap buhay, ibang kabuhayan, trabaho sa mga lungsod, sa mga pabrika, para makatulong sa kanilang mga magulang na nagsasaka. Yan ang pangatlo at mahalaga ring bahagi ng ating programa para sa mga magsasaka at mangingisda sa Daang Matuwid. Paano natin isinasagawa ito? Yung 4Ps. Yung 4Ps program na yan, hindi po yan isang programa na nakalutang lang na hindi konektado po sa inyo. Kahapon po, nandun ako sa may Santiago, Isabela. May nakilala po ako dun, isang ina. Natandaan ko ang pangalan niya dahil parehas ng pangalan ng nanay ko. Judy Lynn ang pangalan niya. Ang kanyang asawa nagsasaka. Siya, sideline niya, paminsan-minsan naglalaba. 7 ang kanyang anak. Wala silang lupa. Nagbabayad sila ng parte-partihan para magsaka doon po sa lupa na kinalalagyan nila. Walang pag-asa. Tumigil sa pag-aaral ang kanilang mga anak sa hirap sa buhay. Hanggang dumating ang 4Ps. Ngayon, may regular na tulong dumadating sa kanila. Walang kaltas, walang kupit, rekta dumadating at nakakapagpatuloy na ngayon sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Yan ang kanyang pag-asa. Sabi niya, sa kanilang mag-asawa, nakikita nila, yun na lang ang buhay nila. Pero dahil sa 4Ps, nagkakaroon ng pag-asa para maaring maging seaman yung anak nila, maaring maging trabahador sa pabrika ang kanilang anak, maaring maging call center ang kanyang anak, at sa ganung paraan, magkakaroon ng kaginawahan sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga po itong third element ng edukasyon sa ating tulong sa pagpapatuloy ng Daang Matuwid. Mabuhay ang Daang Matuwid. Mahalaga po yung sinabi. May isang speaker, nakalimutan ko lang yung pangalan. Sinabi nung speaker, dati, parang boses na nag-iisa, sumisigaw sa gitna ng gubat. Walang nakikinig, walang nangyayari. Subalit ngayon, sa pamamagitan nitong pag-uusap, itong dialogue na ito, ngayon pinagsanib puwersa ang tinig ng mga magsasaka, ng mga namagdunyog, ng mga maggugulay, ng mga mangingisda sa buong Pilipinas, at sa ganung paraan, hindi na mababaliwala ang inyong pananaw, hindi na mabasta-basta at maisantabi ang inyong kagustuhan, at sa pagsasani puwersa, nagiging mas malakas ang inyong tinig at pilit na matututukan ang inyong mga pangangailangan. Yan ang Daang Matuwid. Yan ang ating isinusulong. Kaya mga minamahal na kababayan, hinihingi ko po ang tulong ninyo. Hinihingi ko po na pag-uwi po ninyo, ipamalita po ninyo sa inyong mga kasamahan, sa inyong mga pamilya, sa inyong kaibigan, kapitbahay, mga kakilala, ang magandang balita ng Daang Matuwid, na malayo na ang narating natin. Hindi ko sinasabi perpekto na. Hindi ko sinasabi na wala ng problema. Marami pa rin problema. Marami pa rin ang kailangan tulungan. Nakikita ko nga dito, ituloy ang maganda, dagdagan ang kulang, itama ang mali. Tama? Kabahagi yan ng Daang Matuwid. Hindi ibig sabihin na itatapon natin ang lahat dahil malayo nang narating natin. Marami nang napagtagumpayan. At sa pahintulot ninyo, magpapatuloy tayo sa maayos, malinis, tapat, at tumututuong pagsilbi sa inyong lahat. Pwede! Maraming salamat sa pagkakataong ito.
Sinasabi ko po sa inyo, tinitingnan ko po kayo mata sa mata, personal. Hindi ko po kayo pababayaan. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong lahat.